Pray muna tayo. Sige. Sister niya nandiyan, no? So let's pray. Ako na ulit, ha? Ama namin Diyos na nasa langit, minsan pa, Ama, kami taus-pusong nagpapasalamat na kami inyong pinagtipon-tipon sa mga sandaling ito upang tumanggap ng inyong pagpapalang espiritual sa pamamagitan ng pag-aaral ng inyong banal na salita. Na sa panguna ng inyong banal na espiritu, magiging napakaliwanag sa amin ang magandang balita na magdudulot sa amin ng galak, katiyakan ng aming kaligtasan, Panginoon. At ang inyong lingkod, Brother Epi, minsan pa'y inyong gagamitin ng mayroong buong karunungan upang maging kalugod-lugod ang pag-aaral namin ngayong gabing ito, araw sa Pilipinas. Nilalagyan ng aming mga kapatid. Salamat, Ama, na kami ay patuloy niyong pinalalago sa pananampalataya. Pananampalatayang aming magagamit sa paglilingkod sa inyo sa ikililigtas ng marami pang iba. Alang-alang po lahat sa matamis na pangalan ng aming Diyos at tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Nakamute ka? Okay, magandang gabi dito sa New York, magandang hapon dyan sa California, at magandang umaga, malapit na magtanghali dyan sa Pilipinas. At for the record, lahat ng makakapakinig at anytime, nawa ang pagpapala ng Panginoon, gabay ng Banal na Espiritu, at kapangyarihan ng kanyang salita ay ating maranasan, at tunay na totoo ang salita ng Diyos sa ating karanasan. Okay, so ngayon, patuloy pa rin tayo sa ating Sanctuary series. Last time na pag-aralan natin ay Emmanuel, God with us. Tayo ay iniligtas ng Diyos through the Sanctuary message, at ang katotohanan at katuparan noon ay ang ating Panginoong Hesus sa kanyang pagiging tao. When God was made flesh, when God was made like unto his brethren, when God was made of a woman made under the law. So yung humanity ni Jesus Christ is what he was made for our salvation and redemption. But his life is original and borrowed and derived by his native right. Yan katindi ang ating Panginoon. So mag-umpisa tayo ngayon. Pag-aaralan natin ang katotohanan na kay Kristo. The truth as it is in Christ. So last week, napag-aralan na natin na siya ay pinadala ng Ama, ibinigay ng Ama. Through his humanity, doon niya isinagawa. Doon niya in-execute ang ating kaligtasan. So dito na natin titingnan ngayon kasi yung dalawang Adam, kung paano naging dalawang Adam ito. Ito yung tututukan natin kasi napakahalaga nito. Pag-aaral natin dito ngayon, ihanda natin yung ating sarili kasi more on Eastern mentality ang ating pag-aaralan. Pag linagay natin ito sa biblical side, ang tawag nito ay biblical solidarity. Tayo ng mga Western mind influence people, masyado tayo individualistic. Kaya titingnan natin yung tinatawag sa Bible na yung corporate or biblical solidarity. Mag-umpisa tayo dito ngayon. Yung mga taga Mindoro, kung alam nyo, yung picture na yan ay sa Mindoro yan. Ganda, no? Yan. Ang key verse natin dito ay Romans chapter 5, verse 18. Pag may chance kayo, tingnan nyo yung contrast lagi ng Panginoon ni Pablo kay unang Adam tsaka huling Adam. Pero tututok tayo ngayon dito sa Romans 5:18. Because of one man's offense, judgment came or passed unto
all men. Kita nyo lagi yung ginagamit dito? Isang kasalanan ng tao, ang hatol tungo sa kamatayan ay dumating sa lahat ng tao. Kaya pag sa Pilipinas, at least this year, nagkaroon akong pagkakataon na ako ang pinag-officiate ng memorial service. So, ito yung ginamit ko. Dito sa first part, kalahati lang ng katotohanan ito. Nakikita natin, mahal natin sa buhay na matay. Ano yung nakahiga? Nakahalay? Nakahalay sa kabaong. Masakit tingnan. Masakit damdamin. Pero kalahating katotohanan ito. Dapat, by the grace of God, ito yung pagkakataon na maibigay natin na comfort. Usually, pag may memorial service, Bible studyhan natin yung mga tao, gagamitin natin. Ano din yan parang, ang tawag niyan ay opportunista din tayo. Maganda yung gagamitin nating opportunity, pero parang wala sa timing. Pag merong mga namatayan at mag-service tayo, bigyan natin sila ng comfort sa halip na Bible study. Kasi hindi yan time ng pag-feeding ng Bible study. Although, bibigyan natin sila ng katotohanan, pero yung katotohanan na to, bigyan natin sila ng comfort, ng aliw. So yung first part, tiyak, nakikita ng tao, accepted. Na kaya may kamatayan, sinasabi na ng Bible, kaya pag may dumating, ikaw nang bahala dyan Pag nakikita ng tao, nararanasan ng tao, masakit sa atin na nawawalan tayo ng mahal sa buhay. Nung maliit pa ako, akala ko ang kamatayan doon lang sa mga kapitbahay. Ang kalahating katotohanan na dapat malaman ng tao na dahil sa isang katuwiran o pagsunod ng isang tao. Ito yung contrast ng ating first Adam tsaka second Adam. Ang sabi dito, because of one man's obedience, free gift passed upon all men. Kung basahin nyo yan sa King James, free gift of justification unto life. Pag-aaring ganap tungo sa buhay na walang hanggan. Kaya hindi pwede nating i-compare. Ang pwede lang talaga natin gawin, at yan ang ginawa ni Pablo, is to contrast sa buong katotohanan. Ang kalahating katotohanan sa kasalanan ni Adam, ang hatol ng kamatayan ay dumating sa lahat ng tao. Ngayon, pag binuo mo yan, hindi lang hanggang kamatayan ang buhay ng tao, ang karanasan ng tao. Pati doon sa buhay na walang hanggan. Kasi yung ginawa ni Kristo sa kanyang banal na kasaysayan bilang God with us, Emmanuel. Next week, pag-aralan naman natin Goel. Last week, Emmanuel, God with us. So kukunin natin ngayon yung katotohanan kay Kristo, anong nangyari kay Adam na nagdala sa atin sa kamatayan at nangyari kay Kristo na nagpatawid sa atin tungo sa buhay na walang hanggan. Ano? So, itong buhay natin bilang mga tao ngayon at sa lahat ng henerasyon, ito ay multiplication ng buhay ni Adam. Meron tayong greetings galing sa ating kapatid from Iloilo City. Wow! Praise the Lord. Malapit yung Iloilo, mga 45 minutes siguro, galing Iloilo papunta ng Dumangas. So lagi ako nandun sa Dumangas. In-invite tayo ng mga Dikulungon family. So welcome sa ating kapatid dyan sa Iloilo. Itong buhay natin, ang tinatawag nito na buhay ay bios, itong human life natin na meron tayo sa lahat ng henerasyon galing kay Adam, is the multiplication of Adam's life nung ginawa ng Panginoon si Adam. Tingnan natin to, no? Si Pablo lumalakad sa Athens kasi sa ministry niya, nakakita siya ng inscription na nakalagay doon. Mga tao nagsasamba din sa Diyos, pero ang nakalagay doon sa verse 24, 20, 22, 23, 24, 25, nakakita siya ng inscription, to the unknown God. So nagsasamba sila sa Diyos na hindi nila kilala. So sa verse 25, sinabi niya, ito yung Diyos na hindi nyo kilala, ipapakilala ko sa inyo. Siya yung gumawa ng langit at lupa at tubig at mga bukal ng tubig, dagat. Tapos, dito sa verse 26, binanggit niya, at siya ay gumawa sa magitan ng isang dugo. Sa Bible, pag nakita niyo yung word na blood or dugo,
Yan ay life. Out of one life. Out of one blood. Made of one blood. All nations of men for to dwell on all the face of the earth. Ayan. Oh, magandang gabi. Kasama natin ngayon si Kuya Pipes. Nandiyan si Mama Nora. Hello Mama Nora. Magandang gabi. Welcome sa ating weekly Bible study after ng midweek natin 7:30 to 8:30. Mm. Dakatan ng Jackson Heights. Meron naman tayong nightly, weekly talaga ito. Maliban lang pag mayroon tayong special study na request from the Philippines, pwede rin tayo mag Thursday night, bali Friday morning dyan. Okay? So ituloy natin mga kapatid. So men for to dwell on the face of the earth and hath determined, itong Diyos na hindi nyo kilala, siya mismo yung naggumawa, determined the times before appointed and the bounds of their habitations. Okay? So yan, nakuha na natin na itong buhay natin, isa lang ang pinagmulan. Ngayon, ito naman si Jesus, ipapakilala din ni Pablo. Kasi si Pablo yung ginamit ng Panginoon, nung binigay ng Panginoon si Jesus, God sent His Son to the world that the world through Him might be saved. Pinadala niya si Jesus to be the Savior of the world. Yun yung pinag-aralan natin last week. Emmanuel, God with us. Ngunit ito si Pablo ang pinili ng Panginoon, pinili ng Diyos upang ipahayag ang mensahe ng Ebanghelyo, ang mabuting balita ng kaligtasan. Kaya karamihan ng mga sulat ni Pablo mula sa Romans, sa mga churches, papunta dun sa mga individuals, lagi mo mababasa itong pararila, yung phrase na in Christ or in Christ Jesus, in Him, in the Beloved. So pag tinanggal mo ito, number one, hindi natin masyado maintindihan paano nangyari ang ating kaligtasan at iiksi na yung sulat ni Pablo ng mga mahahaba. Lagi siyang merong in Christ, through Christ, in Him, in the Beloved. Pero ang originator nito, ang author talaga nito, si Jesus mismo. Sa John chapter 15, verses 14 and 15, sabi niya, I in you and you in me. Abide in me. Yung word na abide, remain. Bakit remain? Kasi umpisa pa lang ng pagpunta niya dito sa lupa, pinagsama na kaagad tayo yung ating sinful fallen humanity, kanya nang itinaglay doon sa kanyang kapanganakan. Kaya mababasa natin, Kuya Pipes, pwedeng pabasa ng Hebrews chapter 2, verse 14. 2:14. Hebrews chapter 2, verse 14. Doon pa lang, yung umpisa pa lang niya, pagpunta dito sa lupa, yun na kaagad ang ginawa niya. Yun ang ginawa ng Diyos sa Kanya para sa atin. So makikita mo yun, sa Kanya, kay Kristo, sa pamamagitan ni Kristo, kay Kristo Jesus. Makikita natin yan lahat. Yung parari lang yan. Yung phrase. Go ahead, Kuya Pipes. Hebrews 2:14. Therefore, since the children share in flesh and blood, he himself likewise also partook of the same, that through death he might render powerless him who had the power of death, that is the devil. Yan. Kita mo? He himself took part of the same. Ano yung took part of the same? The same flesh and blood. Kasi yun ang flesh and blood na nahulog sa kasalanan at nangangailangan ng kaligtasan. So doon sa incarnation, kaya yun ang sinabi ni Jesus, abide in me, manatili ka sa akin. Ang picture kasi natin itong abide, hiwalay tayo, tapos niyayaya tayo ni Kristo, tayo ngayon ang mag-i-initiate, lalapit sa Kanya. Hindi. Heaven came down kasi hindi kayang umakyat ng lupa. So bumaba yung langit. Yan yung condescension ng ating Panginoon. He is by nature God, by His native right, and He was made flesh, and He took upon Himself of the same flesh and blood. Tingnan natin kung paano nangyari ito, no? 1 Corinthians chapter 1 verses 30 and 31. Pwede pabasa, Kuya Rafi?
Ang pababasahin ko yung sunod-sunod natin ng nung na-picture nakikita ko dito. Kuya Raps. 1 Corinthians 1:30 to 31. Mhm. But of him are ye in Christ Jesus, who of God is made unto us wisdom and righteousness and sanctification and redemption, that according as it is written, he that glorieth, let him glory in the Lord. Yan. Sabi dito, sa pamamagitan niya, itong him dito, it refers to the Father. Yung you, yung ina-address ni Paul ng mga taga-Corinth, ng mga believers, kasama tayo dito. Kasi nandito tayo ngayon eh. Pero at that time, ito yung ina-address ni Paul sa church ng Corinth. Kayo ay na kay Kristo. Paano nangyari yon? Na kung saan, ginawa siya ng Diyos. Tingnan nyo who of God is made. Ginawa siya ng Diyos para kanino? Para sa atin. Anong ginawa ng Diyos para sa atin kay Kristo? Karunungan, wisdom, Sophia, special knowledge yan. Karunungan tungkol sa kaligtasan. Hindi yung haka-haka, nagbasa-basa ng Bible. Ewan ko kung ligtas ako, hindi. Yung, ligtas na tayo. Special wisdom yan. Sophia. Wisdom, understanding, right understanding of salvation, the plan of salvation. Number 2, righteousness. The only righteousness that qualifies us for heaven. Sa lahat ng tao, lahat ng generation. Hanggang sa judgment, iisang righteousness lang yan. Sanctification, yung ating experience ng pamumuhay sa pananampalataya, naglilingkod tayo sa Panginoon, based dito sa righteousness ni Jesus Christ, hanggang sa pagdating ng pagtubos sa second coming. So nakita natin dito, lahat ng pangangailangan ng ating kaligtasan ay ginawa ng Diyos doong kay Kristo para sa atin. Upang, anong dahilan? Sang-ayon sa nasusulat, siya na magmamataas, magmamapuri. Hindi pwede siya magpapuri sa kanyang sarili kung hindi. Isa lang ang ibibida natin, ang ating Panginoon. Pwede pala tayo magmapuri. Pwede pala tayo magmayabang. Negative kasi yung tawag ng yabang eh. Pero kung meron tayong maibibida, walang iba kung hindi ang Panginoon. Bakit? Siya lahat ang gumawa para sa ating kaligtasan. Example niyan mga kapatid, ito yung Bible, no? Ito yung Bible. Ito si Jesus. Tapos, tayo, by nature, dahil sa kasalanan, parang mga basura lang tayo. Ang ginawa ni Lord, kasi mahalaga tayo sa Kanya eh. Valuable tayo sa Kanya. Linagay niya tayo doon kay Kristo sa Bible. Pinadala itong Bible doon sa Pilipinas, nasaan na yung papel? Siyempre, nandun sa Bible. Dumating yung Bible sa Pilipinas, nasaan yung papel? Nasa Pilipinas na rin sa loob ng Bible. Pwede ba magsigaw-sigaw ang papel na, yehey, pumunta ako dito sa Pilipinas? Hindi siya pwede magmayabang na pumunta siya sa kanyang sarili. Pumunta ang Bible, ang papel doon sa Pilipinas sa pamamagitan ng Bible na ipinadala sa Pilipinas. Kaya makikita nyo, paano tayo naging mamamayan ng langit? How did we become citizens of heaven? Tingnan natin sa iba-ibang translation. Si Atenets ang pabasahin natin ngayon. Yan, King James yan, Atenets. Nakamute. 1 Corinthians chapter 1 verse 30. Hmm. But of him are ye in Christ Jesus, who of God is made unto us wisdom and righteousness and sanctification and redemption. Yan. Noong una, sabi ni dito sa Bible study natin, pag may inaantok, yun lagi yung pinapabasa ko. Sabi ni Atenes, nahalata ko lagi yung pinapabasa. Ngayon Atenes, ikaw magbabasa, the same verse, pero ibang version. Pero hindi kayo inaantok. Okay lang Atenes? Okay. Sige. 1 Corinthians chapter 1 verse 30. He Uh-huh. is the source of your life in Christ Jesus, whom God made our wisdom and righteousness and sanctification and redemption. Wow. Hi, Sister Eda. Pipes nandito na, Sister Eda. Hello. Hi. Oo. So dito nakita natin yung word
He is the source of our life, of your life in Christ Jesus. Si Jesus yan. Na kung saan siya ay ginawa ng Diyos. So, yan ang act of God na tinatawag. Ito, maiksing version ito, New American Standard Version. Kanina, Revised Standard Version. Natin, Nets? Ah. May pumutok sa. But by his doing, you are in Christ Jesus. Grabe, no? Ang iksi lang. By his doing, nandun yung linagay ka doon kay Kristo. Kaya siya naging wisdom, righteousness, sanctification, and redemption. Ito pa, New Living Translation. God has united you with Christ Jesus. Yan. Yan na yung sinasabi ko. Na yung papel, itong papel, ipinagsama tayo doon kay Jesus. God united by his doing, made. Isa pa, Atinets, last na lang. You are in Christ Jesus by God's act. Wow. Kaya ang ating mamapuri, wala tayong ibang pupurihin kung hindi ang Diyos lamang. Sang-ayon sa nasusulat sa verse 31. Ready na tayo dyan, mga kapatid? Ito yung biblical solidarity. For Christ, for God to save us, He has to put us in Jesus Christ. So that whatever happens to Jesus Christ will happen to us. Kagaya ng Bible, kung naligaw man yung nagdala ng Bible sa halip na dinala sa Pilipinas, nadala sa China, nasaan yung papel? Papunta din siya ng China. So yun ang nangyari kay Adam. Nung nagkasala si Adam, pwedeng pa ba si Atinets na yun, ano? Si Robert, pwedeng pabasa ng Romans chapter 5, verse 12. Tingnan natin. Romans 5:12. Oo. Romans 5:12. Kaya kung paano na sa pamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan at ang kamatayan sa pamagitan ng kasalanan, at ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nangagkasala. Wow. So, magitan ng kasalanan ng isa, ang kamatayan ay dumating sa lahat ng tao dahil ang lahat ng tao ay nagkasala. Paano nangyari yon? Di ba sabi ng Bible, yung kasalanan ng ama hindi pwedeng ilipat. Bakit nadamay tayo doon? Ready na tayo? Doon sa mga dumating lang, ang topic natin ngayon, nasa under the umbrella of our series, The Sanctuary Message. Tapos na tayo last week ng Emmanuel, God with us. Next week, Goel. Ano yung Goel? Pero ngayon, the truth as it is in Christ. Ang katotohanan na kay Kristo bilang pangalawang Adam. So titingnan natin ito, ano? Yan yung kwento ni Isaac, ni Jacob at ni Esau. Ano? Si Jacob at si Esau. Sabi ng Bible, sa Romans chapter 9 verse 12, sabi ng Panginoon doon, Jacob whom I love, Esau whom I hate. Tapos sinabihan siya, itong nanay nila, si Rebecca, the older will serve the younger. Sino ang mas matanda kay Esau, sa Tagalog Esau, kay Esau tsaka kay Jacob? Siyempre si Esau. Ngayon titingnan natin yung history nito kasi ang mangyari ko, kunin yung verse na yan, sabihin, grabe naman, galit ang Diyos kay Esau, tapos minahal niya lang si Jacob. Parang merong favoritism, hindi ganyan ng Panginoon. Ano ang point ng Panginoon? Merong ipapakita si Pablo dito na based doon sa Old Testament, makikita natin yung tawag na biblical or corporate solidarity. Okay? So ngayon, si Isaac nanalangin kasi hindi nga sila makaproduce ng bata ay matanda na sila. So Isaac prayed to the Lord on behalf of his wife because she was barren. Baog. Hindi lang sa matanda, kung baog na. And the Lord answered him and Rebecca his wife conceived. Wow, praise the Lord. Meron kang matagal na pinagpe-pray. Ngayon, dininig na ng Panginoon mismo yung panalangin mo. Pero may sitwasyon. No?
Verse 22. But the children struggled together within her. So nagpray naman siya sa Panginoon. She said, if it is so, why then am I this way? So nag-struggle yung dalawang bata. So she went to inquire the Lord. Ibig sabihin, nagpray naman siya, tinanong niya ang Panginoon. Tingnan natin yung sagot ng Panginoon sa verse 23. Sinong kasunod ni Sister Eda? Pwedeng ikaw pabasa ngayon? Ano yun? Ayan sa Yes, sa screen. board, sa Genesis 25 verse 23. Yan yung sagot ng Panginoon sa prayer ni Rebecca. nasa screen. Okay. The Lord said to her, 2 nations are in your womb, and 2 peoples will be separated from your body. 1 people shall be stronger than the other, and the older shall serve the younger. Amen. Thank you, Sister Eda. Di ba yan yung binasa natin sa Romans chapter 9 verse 12? The older shall serve the younger. So ito yung background history kung paano nangyari ito. So yun, dininig ng Panginoon, naglihi si Rebecca, pero doon pa lang sa kanyang sinapupunan, meron ng struggle yung dalawa. Sabi niya, bakit ganito ito? So, nag-inquire siya sa Panginoon. Ang sagot ng Panginoon, hindi ito basta-basta kambal, kapid sa Ilonggo. 2 nations are in your womb. Kita nyo, dalawang individual pero hindi binanggit na dalawang individual. Hindi rin sila kambal, basta magkapatid lang. In your womb, 2 nations are in your womb. 2 peoples will be separated from your body. Hindi sila makakaisa. 1 people shall be stronger than the other, and the older shall serve the younger. No? Tingnan natin to. Struggle sila. So si Jacob, tsaka si Esau. Si Esau. The older shall serve the younger. So mga kapatid, meron akong tanong sa bawat isa sa atin. Pwede kayong magsagot. Nakabasa ba kayo from Genesis to Revelation na si Esau naglingkod kay Jacob? Kasi nandiyan nakasulat eh. Wala. Shall serve the younger. Wala, ano? Wala. Oh. Kasi yung mind natin, individualistic. Gusto natin makita sa Bible, lalo na sa mga debate, mabasa ba? So kung mabasa, ay kung hindi mo mabasa, wala na. So itong study natin, by the grace of God, we are digging deep from the Word of God under the guidance ng Holy Spirit. Titingnan natin kung paano itong older serve the younger. Okay, puntahan muna natin yung 1 Chronicles chapter 18 verse 13. And he, si David ito, Haring David, and he put garrison in Edom, and all Edomites became David's servants. Thus the Lord preserved David whithersoever he went. So paano ito makakonect doon sa si Esau naglingkod kay Jacob? The older served the younger. Paano ito? Isa pa. 2 Samuel chapter 8 verse 14. And he put garrison in Edom throughout all Edom, and he garrison. And all they of Edom became David's servants. And the Lord preserved David whithersoever he went. Ano tong Edom? Sino itong Edom? Punta natin. Genesis chapter 36 verse 1. These are the descendants of Esau, also called Edom. So nagkaunawa na tayo ngayon, mga kapatid, kung paano naglingkod si Esau. Hindi siya personally and physically. Yung kanyang mga descendants. Kaninong descendants naman to si David? Kay Jacob. Kaya ang tawag nila, our father Abraham, Isaac, and Jacob. Pero si Esau, hindi siya makapag-pray. Kaya sila David, yung mga descendants ni Jacob, Abraham, Esau, and Jacob. So yan yung unang point, mga kapatid, ng biblical solidarity.
Ano? So two nations, hindi individual. Okay, pangalawa, pag-aaralan natin ngayon, darating na tayo dito kay Kristo, hindi lang siya ating manlalalang, hindi lang siya ating tagapagligtas, siya rin yung sa ating mataas na saserdote. He is our great high priest. Paano siya maging great high priest? Kung hari si Jesus, pwede tanggap natin kasi nasa lahi siya ni David, ni Jesse. Ano? Nasa lahi siya ni Judah. Pero kung saserdote, dapat lahi din siya ni Levi. Ay paano siya magiging saserdote? Nahirapan na nga tanggapin bilang hari, pero sige na lang kasi galing nga siya kay Judah eh. Biro mo yung tiniis ni Joseph na ilang drama at hirap sa buhay ni Joseph mula pa sa umpisa. Alam ng Panginoon na may mangyayari in the future. Preserve ng Panginoon yung binhi na nandong kay Judah sa magitan ng sakripisyo ni Joseph. At the end of the story, yung Savior wala doon kay Joseph, nandito kay Judah. Tindi ano? Wow. O ngayon, okay na, hari na. Pwede na siya, hari na, sige na lang. Paano siya ngayon naging mataas na saserdote? Ready na tayo mga kapatid dito? The truth as it is in Christ. How could Christ be our high priest? Yung mga high priest, alam naman natin na lahi sila ni Levi, ni Levi. So Levites, sila yung mga saserdote. Paano dumating si Kristo? Tingnan natin yung genealogy ng konti. Una si Abraham. Tapos nanganak si Abraham, yung asawa niya, nanganak sila kay Isaac. Ito si Isaac, ito na yung tatay ni Jacob tsaka ni Esau. Tapos wala na dito si Esau, no? Punta tayo kay Jacob. Si Jacob, merong dalawang anak na lalaki. Yung tribo ni Judah, yan ang tribo ng mga hari, kagaya ni David. Okay? Ngayon, si Levi, saserdote. So, disqualified na si Jesus sa pagiging saserdote. Ngayon, para malaman ito, maganda yung pagka-present ni Pablo sa mga Hudyo na naging Kristiyano sa Book of Hebrews. Nandito siya sa Book of Hebrews. Ako na lang muna magbabasa para for the record tuloy-tuloy tayo, no? Nakikita nyo naman sa screen, di ba? Titingnan natin paano nangyari ito. Sa Hebrews chapter 7 verses 7 to 10, Amplified Bible Classic Edition para meron siya lang linalagay doon para maintindihan talaga natin. Pine-present niya si Jesus bilang saserdote. Paano niya i-present ngayon? Sabi niya, it is beyond all contradiction. Walang ibang pwedeng kumontra sa katotohanan ito. Na the lesser person is blessed by the greater one. So, halimbawa, dalawa tayong magkaibigan ngayon. Kung sinong may pera, siya magbibigay ng blessing doon sa walang pera. Ganon yun. Di ba, Kuya Pipes? Parang ganon ang mga pangyayari. Wala nga naman na. Pareho tayo blessed, pero pagdating dito sa reality ng buhay, the lesser person is blessed by the greater one. So, meron siyang tutukoy dito na greater, meron siyang tutukoy na lesser. Furthermore, here, the Levitical priesthood, yung mga lahi ni Levi, here tithes are received by men who are subject to death. Sino itong men na tumatanggap ng mga ikapo? Yung Levites. So pagdating sa posisyon, sila yung pinakamataas ang posisyon. Kasi tumatanggap sila ng tithes. Pero kahit tumatanggap sila ito, they were subject to death. Mamamatay sila. Sa kabila nito, while there, in the case of Melchizedek, si Melchizedek, huwag nyo nang itanong sa akin kasi pare-pareho lang ang information natin kay Melchizedek. Siya yung hari ng Salem, hari siya, saserdote pa. Wala siyang nanay, walang tatay, walang biography, walang genealogy, wala lang. So pare-pareho tayo ng information dyan. Kaya lang, mataas ang pagkakilala sa kanya kasi hari siya eh. Hari at saserdote. While here, in the case of Melchizedek, they are received by one whom it is testified
that lives forever, perpetually. So ito daw si Melchizedek, hindi alam kung saan galing, saan pumunta, pero alam nila, he lived forever. So paano ngayon ipipresent ni Paul in the context of the everlasting gospel na pagkatapos niya naging hari, siya naman ngayon yung ating saserdote. Verse 9. A person might even say that Levi, the father of priestly tribe, yung tribe ni Levi, Levi himself, who received tithes, siya na ngayong, di ba sa BIR or sa BIR dyan sa Pilipinas, dito sa Amerika, ang tawag natin dito ay, ano nga yung IRS. IRS. Yeah. Thank you. Thank you, Sister Eda. So Levi himself, who received tithes, the 10%, paid tithes through Abraham. Sandali lang. Dapat si Levi dito ang bida dahil siya ang tumatanggap siya ang pinakamataas. Present dito ni Pablo ngayon na itong Levi na tinitingnan natin na mataas ang posisyon, nagbigay, nagbayad, nagbalik ng tithes sa pamamagitan ni Abraham. Paano nangyari yon? Verse 10. For he was still in the loins of his father Abraham when Melchizedek met him. Ang ibig sabihin nito, hindi pa nabuhay si Levi, pero dahil nasa lahi siya ni Abraham, nung si Abraham ay nagbigay ng ikapo, sa Bisaya ikapulo, doon kay Melchizedek, na hari ng Salem at the same time sacerdote, si Levi na wala pang kamuang-muang, involved siya doon. Kagaya din ng nagkasala si Adam, wala pa tayo doon, involved na tayo. Bakit? Our life that we have now is a multiplication of Adam's life. Mamaya makikita natin yan. So yung pala ang mga pangyayari noon. It is declared, you are a priest forever. Si Jesus yan. In the order of Melchizedek. Chapter 7 verse 17. So nung pagkatapos nangyari na nakipaggera si Abraham at nanalo siya, yung 10% na kinita niya, ibinigay niya kay Melchizedek. Saan si Levi doon? Wala pa. Pero sabi ni Pablo, he was still in the loins of his father Abraham. So hindi siya nagbayad personally, pero involved siya nung nangyari yon. Nakuha natin mga kapatid, kung paano ang descendants ni Esau naglingkod sa descendants ni Jacob. Saan na nangyari doon? Nung panahon na ni David. Yung mga Edomites. So I hope maliwanag ito mga kapatid. Ano? Kaya napakahalaga sa isang author na sinabi niya, importante. The humanity of the Son of God is everything to us. Kasi kung ano nangyari doon kay Kristo, nangyari din sa atin. By faith, ma-experience natin ito. Kasi what happened to Adam happened to us. That is by birth, by procreation. In Jesus Christ, we are new creation. Ano? So the humanity of the Son of God, yung Emmanuel, is everything to us. It is the golden chain that binds our soul to Christ. Kagaya nung papel kanina, pinagdugtong tayo sa Word of God. Pinadala sa Pilipinas. What happened to the Bible, kung saan man siya dinala, nandun yung papel. So it is the golden chain that binds our souls to Christ, and through Christ to God. This is to be our study. Napakahalaga sa mga Kristiyano na pag-aralan, sa mga believers na pag-aralan ang pagkatao ng ating Panginoon Hesus. Huwag i-debate kasi walang solusyon sa debate. Kasi halimbawa, tama yung sabihin ko, dahil magkatunggali tayo sa debate, hindi mo tatanggapin yun. Ako rin, hindi rin kita tatanggapin. Pero kung tayo ay mga, by the grace of God, we humble ourselves, wala tayong mga preconceived mind kung anong i-reveal ng Word of God sa atin, tanggapin natin na may pananampalataya. Amen? So, tignan natin kung paano nangyari ito. Sa Genesis, yung creation, Genesis chapter 2 verse 7, then the Lord God formed a man from the dust
of the ground and breathed into his nostrils the breath of life. Sa original, mahirap yung study niyan, pero sa original, yung life na ginawa ng Diyos kay Adam, sa original sa Hebrew, is lives. He breathed into his nostrils the breath of lives. Plural yan sa Hebrew. And the man, kaya ang pangalan ng word na Adam, yung pangalan na Adam, is not an identity. Adam means humanity or mankind. Kaya yung meaning ng Eve, mother of mankind. Saan galing si Eve? The same material sa tadyang ni Adam. And the man became a living being. Kaya yung binasa natin kanina sa Acts 17:26, kung paano pinakilala ni Pablo sa mga taga-Athens, yung Diyos na gumawa ng langit, lupa at mga bukal ng tubig. Yan yung sinabi niya. And hath made of one blood all nations of men for to dwell all the face of the earth. Nakuha natin mga kapatid. Sa kamatayan naman ni Kristo, sayin natin, Isaiah 53 verse 9. Doon sa verse 6, the Lord laid on him the iniquity of us all. Doon yung nangyari sa incarnation. Pero doon sa cross, kung ano nangyari sa incarnation na pinagsama tayo ng Diyos doon kay Kristo, yun din ang nangyari sa cross. And they made his grave with the wicked and with the rich men in his death, although he had done no violence and there was no deceit on his mouth. Yung word na death dito sa Hebrew is plural din. Deaths. So yung buhay na binigay ng Diyos kay Adam ay mga buhay, ito tayo ngayon na kanyang extension ng kanyang buhay. Nung nagkasala si Adam, damay tayo sa kanyang kasalanan. We are not, liwanagin ko ito mga kapatid, for the record, hindi natin minana ang kanyang guilt. Ibig sabihin, yung ginawa niyang kasalanan, guilty siya, hindi tayo guilty sa kasalanan niya. Pero involved tayo, namana tayo doon sa kasalanan na nagawa niya. Ibig sabihin, wave of sin. Kasi involved tayo kagaya ni Levi. Hindi naman siyang nag-abot ng ikapo doon kay Melchizedek, pero nandun siya sa balakang, loins ng kanyang tatay na si Abraham. So, ngayon si Jesus mas higher priesthood according to Melchizedek. Kuha natin mga kapatid. So the life, the breath of lives. Tapos dinala ni Kristo dun sa cross, tinapos niya yung buhay natin na makasalanan, tinapos na dun sa cross. Kaya yung kamatayan niya dun sa cross, ang ayon sa prophecy ni Isaiah, is he died the deaths in his deaths. Kamatayan ng lahat. No? Tingnan natin. Sa 1 Corinthians chapter 15, ang issue dun, meron mga tumanggap na sa Diyos, tumanggap ng gospel, but they don't believe in the resurrection. Tingnan nyo, 1 Corinthians chapter 15 verse 12. Pwedeng pabasa atin, Kuya Rafi. 1 Corinthians chapter 15 verse 12. Yan yung issue dun sa chapter 12. First Corinthians chapter 15 verse 12. Nakamute kayo, Kuya Rap. 1 Corinthians 15:12. But if it is preached that Christ had been raised from the dead, how can some of you say that there is no resurrection of the dead? Sabi niya, ano tayo naging naniniwala ng gospel tapos meron dito sa atin hindi naniniwala ng pagkabuhay na maguli. So ang ginawa ni Pablo hindi proof text. Ginamit niya na model si Adam, our first parents, at si Jesus, the last Adam.
Okay? So ito yung pag-solve ng problema. Contextual. Yung word na Adam sa Hebrews, yung meaning niyan, mankind. So magitan ng ating ama na si Adam, nagkasala, he rejected the Holy Spirit. Ang buhay na minana natin sa kanya, lahat ng tao, lahat ng henerasyon, ay buhay na makasalanan. So ang ginawa ng Diyos doon sa 1 Corinthians 1:30, nandito pa tayo sa 1 Corinthians, linagay niya tayo doon kay Kristo, at si Kristo sa mamagitan niyan, naging huli o pangalawang Adam, second Adam. Siya ngayon yung ating representative. Yan yung study natin next week, Goel. Representative ng buong sangkatauhan sa lahat ng henerasyon. So dito sa 1 Corinthians 15:21, ipoprove niya na totoo na may resurrection. Paano yon? Dahil may kamatayan eh. Paano ma-resurrect yung tao kung walang kamatayan? So saan galing yung kamatayan? Since by one man came death, yan yung si Adam. By man came also resurrection of the dead. Sa 22, in-specify na niya na sa magitan ni Adam lahat mamamatay. Ganon pa man, doon dito rin kay Kristo, shall all be made alive. So titingnan niyo yung verb tense dito kay Christ, shall, future. So yung tao na namatay ngayon, hindi siya pupunta sa purgatorio, higit sa lahat sa mga Kristiyano, hindi siya pupunta ng langit. Matutulog siya. Pagdating pa ni Kristo, yung mga naniniwala, they shall be made alive. Yung mga hindi naniniwala, they shall also be made alive. Pero at the second resurrection na yun, sa third coming. Paano nangyari ito? Because tayo ng mga tao, our human life, the human race is composed of the descendants of Adam. Yung kanyang kasalanan, nadamay tayo, nagdala ng kamatayan sa lahat din ng tao. Ulitin ko, liliwanagan ko ito. Dito sa mundo, dahil sa kasalanan, merong consequences na 5 na kamatayan. Tanda, tumanda, na disgrasya, pinatay, nagpakamatay, at nagkasakit. Yan yung 5 na yan. Hindi yan ang kabayaran ng kasalanan. Yan ay consequences ng kasalanan, epekto ng kasalanan. Dahil dinanas natin yan, iniligtas tayo ni Kristo doon sa pangalawang kamatayan, which is everlasting death. Ang kabayaran ng kasalanan, hindi everlasting punishment, everlasting death. Kasi kung everlasting punishment, buhay sila, pinaparusahan habang buhay. Walang justice ang Panginoon. So for the resurrection of Christ becomes glorious and powerful, dapat meron talagang death. So dahil doon sa death ni Adam, na kasalanan, goodbye to life forever, napakahalaga, napakamakapangyarihan ng resurrection. Saan natin matatagpuan ito? Doon mismo sa pagkabuhay ni Kristo. Doon lang. So kung anong nangyari kay Kristo, nangyari din sa atin. Example nito mga kapatid. Si Ate Nets pwedeng pabasa ng 1 Corinthians chapter 6 verses 9 to 10. 1 Corinthians 6, 9 to 10. First Corinthians chapter 6 verses 9 to 10. Do you not know that the wicked will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived. Neither the sexually immoral, nor idolaters, nor adulterers, nor male prostitutes, nor homosexual offenders, nor thieves, nor the greedy, nor drunkards, nor slanderers, nor swindlers will inherit the kingdom of God. Thank you, Ate Nets. Sinabi na Pablo na ang mga taong gumagawa nito, wala talaga silang puwang sa karya ng Diyos. Ngayon, tiniyak ni Pablo dito sa verse 11 na kung saan ganun din kayo nung panahon. Ibig sabihin, pag makita niyo yung writings ni Paul na kayo, ina-address niya yung mga Gentiles. Pag sinabi niyang kami, we, ginamit niya yung kami mga Hudyo. Pag ginamit niyang us,
Hudyo at Gentiles. Pero in this case, kasi rini-review niya yung message ng gospel sa mga taga-Corinth, sabi niya, which were some of you. Dati, ganyan kayo eh. Pero hindi kayo natatapos dyan. Ito ang inyong status ngayon. Kung ganyan kayo noon, hindi yun ang katapusan nyo. Ito yung bagong status nyo ngayon. But you are washed. Tingnan yung mga verb tense dyan, mga kapatid. You are washed, but you are sanctified. But you are justified. Paano? In the name of the Lord Jesus Christ by the Spirit of our God. Nandyan yung name of the Lord Jesus Christ, in Him, through Him. 2 Corinthians 5:14, for the love of Christ constraineth us, because we are convinced, we thus judge, that if one died for all, sino itong namatay na isa para sa lahat? Si Jesus. Ano nangyari sa lahat? Then we're all dead. Nandiyan ang tinatawag na corporate solidarity. What happened to Adam by procreation happened to us by birth. What happened to Christ happened to us by faith. Kasi doon lang tayo magkoconnect sa faith dahil si Kristo by nature, He is God. For Him to be connected to us that needed redeeming as humanity, He has to be made like unto His brethren. Kita natin? So yung nangyari sa kanyang pagkatao, nangyari din sa atin ngayon. Pero mararanasan natin ito through faith. Yung righteousness ni Jesus Christ. Yung ating pagiging makasalanan at pagkakasala, nararanasan natin yan kasi yung buhay natin galing kay Adam. Pero yung ating katwiran ngayon at pagiging tapat sa Panginoon, galing yan kay Kristo. Kuha natin mga kapatid, ano? Colossians chapter 3 verse 3, marami yan. At least, 4 lang linagay ko dito. For you were dead. Kayo ay mga patay na. And your life is hid with Christ in God. Nandiyan yung with Christ, in God. So tayo, patay na tayo sa ating sarili, sa ating mga kasalanan. Lahat ng meron tayo kay Adam, pinatay na doon sa cross. At ang meron na lang tayo ngayon ay pananampalataya na meron tayong buhay kay Kristo sa kanyang pagkabuhay na maguli. Kaya meron kanta na new life in Christ, bagong buhay sa Panginoon. Mga ganun na kanta. Oh, isa pa. 2 Timothy chapter 2 verse 11. This is a faithful saying, sabi ni Pablo kay Pastor Timothy, kay young Timothy. If we be dead in Him, we shall also with Him. Dito sa mundo, ang buhay natin nag-uumpisa mabuhay, ang ending mamamatay. Sa gospel, contrast talaga sa takbo ng mundong ito. Kailangan mamatay muna tayo sa ating sarili, saka tayo mabubuhay kasama ni Kristo. Kita natin yung principle ng Bible kung paano nag-contrast. Ano? Yan. Oh, bibigyan ko pa kayo ng yung queen of the epistles ni Pablo dito sa Ephesians. Mabasa niyo yung Ephesians chapter 1. Nandyan lahat ang 12 pagpapala na binigay ni Lord para pwede tayong tumayo sa chapter 6. Yan yung magiging armas natin. Yan yung magiging sandata natin sa spiritual na laban. Yung lahat na binigay ni Lord dito sa chapter 1. Bigyan ko kayo ng iilan. Okay? Basahin natin si Kuya Piper. Kuya Pipes, Ephesians 1 verse 3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. Nakita na kagad natin dito yung in Christ concept. God of our Father, Lord Jesus Christ, who has, past tense, blessed us. Anong blessed siya noon pa? All spiritual blessings, lahat ng pangangailangan natin sa ating kaligtasan at sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Saan niya ginawa ito? Doon sa langit. Hindi nito mga kapatid, hindi ito kaya abutin ng human mind. Yung sinasabi, Lord, buksan mo aming pag-unawa. Ang aming isipan, hindi. Ang gawin ni Lord, buksan ang ating pag-unawa. Hindi yung basta-basta human mind, yung isip natin. Yung pag-unawa talaga. Kaya God made Jesus Christ to be our wisdom. Para maintindihan natin ito. Ha? Ang ating Diyos, ang ating Ama, ang Ama ng ating Panginoon Jesus. Tayo ay
binasbasan ng lahat ng spiritual na pagpapala. Saan? Doon sa langit. Paano niya ginawa yon? Doon kay Kristo. Ngayon kita na natin yung katotohanan kay Kristo. Yung title ng study ngayon, The Truth as It Is in Christ. Verse 4, si Robert. Robert, He chose us in him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before him. Ephesians 1:4. pinili niya, thank you, Robert. Pinili niya na kaagad tayo. Kailan niya tayo pinili? Bago pa itinanag ang sanlibutan. Saan niya tayo pinili? Doon kay Kristo. Wala pa yung Papa Adam na nagkasala sa atin. Nauna na ang programa ng Panginoon ng panukalang pagliligtas. Brother Epi, ibig sabihin, alam ng Diyos na may papasok na kalaban. Kasi ang nature ng Panginoon na agape is prone to kodita. Yan yung agape. May magre-rebelde, hindi niya papatayin kasi wala nakakaalam ng intensyon ng puso. Ang Diyos lang. Ngayon, pag pinatay niya si Lucifer, yung mga creation ng Panginoon, sasambahin siya kasi pag magkasala tayo, papatayin din tayo niyan. Kaya maglingkod tayo na may takot. Yun ang ayaw ng Panginoon. Yun ang message ng everlasting gospel. We love Him because He first loved us. Ang issue sa great controversy is the love, the character of God, agape. Yan, ganyan yan, no? Oh, sino nang kasunod? Sister Eda. Kung available, kung hindi si Brother okay na yata yung mic ni Brother Lowen. Okay. To the praise of the glory of his grace, wherein he hath made us accepted in the Bible, the beloved Ephesians 1:6. Yan. Anong ginawa ng Diyos? To the praise of the glory of His grace, wherein kung saan tayo ay ginawang tinanggap, made us accepted. Paano niya tayo tinanggap? In the beloved. Who is the beloved? Alam naman natin, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. Sino yon? Si Jesus. So in Jesus Christ, we have been accepted. We have been chosen. We have been blessed. Grabe. Ano pang irereklamo natin yan? O sino pang pwede magbasa dito ngayon? Ikaw na, Kuya Pipes. In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of our trespasses according to the riches of His grace. Wow. Doon sa Kanya, sino yung in Him? Doon kay Kristo. Meron tayong katubusan. Binawi tayo sa kamay ng kidnapper. Ang binayad niya yung dugo, yung kaniyang sariling buhay. Redemption through His blood. So doon sa dugo, yung kaniyang buhay na binayad para tayo tubusin, anong meron tayo? Forgiveness of our trespasses. Saan nababase ito? Base sa yaman ng kanyang biyaya. Parang ang hirap unawain ito pero tanggapin na lang natin mga kapatid. Yan talaga ang pananampalataya. Tanggapin natin yung salita ng Diyos kahit hindi natin naunawaan. Kasi totoo. Pag tinanggal mo ito sa atin, puro problema yung iniisip. Maliligtas kaya ako? Kailan kaya darating ang Diyos? Worth it kaya magbasa, mag-aral ng Bible, mag-spend time? Ganyan ang magiging mentality natin. Papasok si Satanas dyan, questionin niya lahat. Kaya mga kapatid, pag atake ni Satanas, put on the whole armor of God. Yung all armor of God is the truth of what God has done for us in Jesus Christ. And that's what we are in Him. We are blessed. We are chosen. We were made children of God. We have been accepted. We were redeemed. We were forgiven. We were saved. Lahat we have blessed. He has blessed us with all spiritual blessings. Kita niyo mga kapatid? Mahirapan lang tayo mag-process, mag-digest nito. Pero madaling tanggapin. Kasi mas mahirap pag question natin si Lord, maliligtas kaya ako? Love kaya ako ni Lord? Mapapatawad pa kaya niyo yung nagawa kong kasalanan? Pag hindi niya makaya yon, huwag niyo na siyang ituring na tagapagligtas kasi sayang. Pero dahil hindi pwede, tanggapin natin, purihin natin, ipagmapuri, purihin talaga siya lamang. So,
kung makalimutan nyo rin ito, ng mga pinag-aralan natin ngayon, i-summarize lang natin ito sa tatlo. The truth as it is in Christ. When God was made man. Nasa magitan, ang tao linalang ng Diyos sa magitan ng isang tao, si Adam. Pero, pangalawa, sinira, winasak, giniba ni Satanas ang lahat ng tao, tayo lahat, mga anak, apo, mga ninuno natin mula kay Adam, sa magitan ng isang tao din, si Adam. Ang good news, ang mabuting balita ng kaligtasan ng Ebanghelyo, na ang Ama, sa magitan ni Kristo, tayo ay tinilubos niya ang lahat ng tao sa magitan ng isang tao, si Kristo. Hindi siya tao by birth or by nature. Kung hindi tao si Kristo, by what He was made for our redemption. Itong pangatlong ito yung nagbubuo ng mabuting balita na nagbibigay sa atin ng buhay na pag-asa. Amen? Tingnan natin yung mga iba't ibang mga scholars. Hindi ito sila, ang dalawa dito Adventist, pero yung dalawa hindi. Tingnan natin mga kapatid, ano? Ano nakikita nyo dyan? Ganda ng nature, ano? Basahin natin. Sino kayong pwede magbasa? Kuya Rafi? If God, ay, nawala. Nag-a-advance itong... Sige. If Christ took our nature upon him, as we believe, by an act of love, it was not that of one, but of all. He was not one man only among many men, but in him all humanity was gathered up. And thus now, as at all time, mankind are, so to speak, organically united with him. His acts are in the true sense our acts. So far as we realize the union, his death is our death, his resurrection, our resurrection. Wow. Wow. Sabi, no? Pangalawa. Si Ate Nets naman dito. German theologian ito siya. Si Dietrich von Hoffer. Ganda ng... Sige. When God's Son took on flesh, he truly and bodily took on, out of pure grace, our being, our nature, ourselves. This was the eternal counsel of the triune God. Now we are in him, where he is, there we are too, at the incarnation, on the cross, and in his resurrection. We belong to him because we are in him. German theologian here. Nakita niyo yan? We belong to him because we are in him. Kaya pag sabi ni Jesus sa John 15, 14 and 15, abide in me and I in you, kasi meron na tayong ugnayan doon sa incarnation ni Jesus Christ. So yung nangyari sa kanya doon sa cross, nangyari sa atin, pag tinanggap natin ito, Galatians 2:20 talaga tayo. I am crucified with Christ and in his resurrection. Oh. Yan. Ganda ng nature, ano? Sino naman to? Kuya Pipes? Last ano pa to? Last century. Kuya Pipes? Jesus Christ was the representative of humanity and centered in him. And when he took flesh, he took humanity. This is the most glorious truth in Christianity. It is Christianity itself. It is the very core and life and heart of Christianity. Yan. W. Prescott, 1895. Yan, General isa pa. Conference Bulletin. Isa pa na Christian writer. Sino naman dito? Si Robert.
By his obedience to all the commandments of God, Christ wrought out the redemption for men Sige. was not done by going out of himself to another, but by taking humanity into himself. Thus Christ gave to humanity an existence out of himself to bring humanity into Christ, to bring the fallen race. Sandali at umatras. Sorry. Go ahead. To bring humanity into Christ, to bring the fallen race into oneness with divinity, it is the work of redemption. Kita nyo? It is not by going out of himself. Ano ba naman ito? Bakit Sorry mga kapatid. Oh, akala natin nawala yung pagka-Diyos ni Kristo kasi may magtatanong, nung namatay si Kristo, di walang Diyos ang mundo. Meron kasi hindi namatay yung kanyang pagka-Diyos. Ang namatay doon, yung ating pagkatao na kanyang tinaglay at the incarnation. Kita natin? So, it is not done by going out of himself to another, but by taking humanity into himself. Thus Christ gave humanity an existence out of himself. So nakita natin, dito, yung katotohanan na kay Kristo, itong kung ano man ang nangyari kay Kristo, ito yung gospel eh. Ito yung pinaka-core ng gospel. Doon kay Kristo. Ito nagpapahayag ng tatlong bagay. Sino nga si Kristo? Yan yung ating sanctuary, di ba? Nakita na natin ito. In Christ, the sanctuary message, ito yon na doon kay Adam, lahat ng sangkatauhan nagkasala, na dungisan ng kasalanan at hinatulan sa kamatayan. The same humanity na tinaglay ni Kristo kung anong nangyari sa kanyang buhay, sa magitan ng kanyang pagkabuhay at pamumuhay, kamatayan at pagkabuhay na maguli, tayo ay pinagkasundo sa Diyos, lininis sa lahat ng kalikuan ng kasalanan, at inaring ganap tungo sa buhay na walang hanggan. Yan yung gospel message. Pag narinig natin ito at tinanggap natin sa magitan ng pananampalataya, dito mararanasan natin ang peace and joy of salvation. Pa natin mga kapatid? So anong nangyari dito kay Kristo? Anong na-accomplish niya doon sa kanyang pagkabuhay at pagkamatayan at pagkabuhay na maguli? So tayo na makasalanan, linagay, ipinako, pinatay kasama doon kay Kristo. Galatians 5:14, Galatians 2:20, Romans chapter 6 verse 6. Yan. Pangalawa, hindi lang tayo ng mga makasalanan, kasama yung kasalanan natin. Nabasa na natin yan kanina, Romans 8 verse 3. That he condemns in the flesh. Ito ang pinakamatindi ang pangatlo. He put death to death. 2 Timothy chapter 1 verses 8 to 10. He abolished death and brought life and immortality to light through the gospel message. Tingnan natin yan mga kapatid kasi matindi ang katotohanan na yan. So dito, nature uli ang ating pag-uusapan. In Adam, by nature, ito yung buhay natin kay Adam. Number one, we are spiritually dead. Anything that is of God, we are not interested. Parang siguro, may mga tao nagsisimba kasi yun ang kinalakihan nila. Pero yung mga Bible study, wala yan. So by nature, we are spiritually dead. But in Christ, we were made. Ginawa tayong spiritually alive. Kaya pag may marinig mo na Bible study, kahit anong gagawin mo, sige, Bible study tayo. Ayan o. Pangalawa, by nature, we are self-centered sinners. But in Christ, we were made righteous. Wow. Tingnan nyo yung mga verses dyan. Anyway, padadalang kayo ng materials na to eh. By nature, we are sinful. But in Christ, we were made holy and blameless. Laging kay Kristo, laging may pasobra, mas sobra laging kay Kristo. Ang tawag dyan ni Pablo dyan sa Romans chapter 5, much more. Isa pa, puro nature yan, ano? By nature, we are condemned to death. But in Jesus Christ, we were justified. Tayo ay hinatulan sa kamatayan, ngunit kay Kristo tayo ay inaring ganap. Justified just as if I'd never sinned. Hindi ito presumption, ito ay reality. No? Number 5, we are children of men. But in Jesus Christ, we were made children of God. Behold, what wonder of God
of love God has given to us that we should be called. The calling is calling the right or the truth, the reality. We are children of God. Number 6, we are hellbound. Kandidato tayo sa ayaw natin o hindi, impyerno talaga ang tungo natin, eternal death. But in Jesus Christ, we were made to sit in heavenly places. Bakit? Because of the incarnation. He joined us together in Jesus Christ. Kita niyo mga kapatid? Puro nature, no? Ganda ng nature. In Jesus Christ, in our natural state, we are subject to death. But in Jesus Christ, we were made immortal. May experience natin itong immortality when Jesus comes. Kaya yung mga taong namatay, alam mo, namatay ako mamayang gabi, ayoko magdamay ng iba, ako na lang. So yung wag naman, kakatok-katok kayo. Walang bisa yung mga katok-katok na yan. Pag mamatay ako, I don't pay the wages of sin, I just go to sleep. Because in Jesus Christ, we have immortality already. By nature, we are poor in spirit. Everything that, as far as spiritual things and righteousness that qualifies us for heaven, we are bankrupt. But in Jesus Christ, we were made rich. That's why we spend so much time in studying the Word of God. Last one, we were made lower than the angels. Third-class citizen tayo. Second citizen yung angels. First-class citizen, the Godhead, Father, Son, and Holy Spirit. But in Jesus Christ, we were made joint heirs with Christ. Everything that here in this world, we don't have fear in judgment because what He is in heaven is what we are here in this world. We are Christ's representative. Everything that is true of Christ in His humanity is true to us as the second Adam. Praise God. So yung last part ng pag-study natin mga kapatid, malapit na, bibilisan ko lang to, no? Paano tayo linigtas ng Diyos doon kay Kristo sa kanyang pagkatao? Ang pinaka-popular view nito, ito yung linigtas tayo ng Diyos vicariously. Si Kristo ang gumawa na sa halip na tayo. Tingnan natin ano? Dahil tayo ay makasalanan, makasarili, baluktot, yung katwiran ni Kristo, yun ang nagligtas sa atin. Namuhay si Kristo na sa halip na tayo. Tapos, hindi lang siya namuhay, namatay pa siya na sa halip na tayo. Christ died instead of us. Itong turo na ito, hanggang dyan lang sila. Hindi na nila maituro na si Kristo ay nabuhay na sa halip na tayo. Ewan ko kung napansin nyo yan sa mga nagbibigay ng Bible study. Praise the Lord, brothers and sisters, that the righteousness of Jesus Christ. Praise the Lord. And Christ died for us. Praise the Lord. Ang hindi tama dito na Christ died for us, ang understanding dyan, pag-unawa ay si Kristo namatay na sa halip na tayo. So ngayon, kung yan ang concept nila, ang principle, kunin yung logic na yan, hindi nila ma-preach na si Kristo na buhay na sa halip na tayo. Higit sa lahat, hindi nila ma-preach na isinama tayo ni Kristo doon sa langit. Ang preaching nila, kung ganitong principle na Christ died instead of me, so Christ went to heaven instead of me. So merong 3 verses mga kapatid para sa time. Maliwanag ang Bible na hindi pwedeng ilipat ang kasalanan. Kasalanan ng ama, hindi pwedeng ilipat sa anak. Ang anak, sa ama. Wala talagang kautusan na magpapayag niyan. Okay? So yan yung una. Pag-aralan niyo ito mga kapatid kasi ito ang pinaka-popular na teaching na parang ang tunog niya gospel eh. Pero hanggang sa life and death lang si Jesus, walang resurrection tsaka ascension. Oh. Ang problema nitong turo na to, number 1, nagiging unethical yung gospel. Ginawa ng Diyos ang hindi makatwiran. Pangalawa, dahil sa ganitong concept, yung mabuting balita ng ebanghelyo, naging cheap grace. Pwede pa rin ako magkasala o kahit anong gawin ko, total nandyan naman yung biyaya ni Kristo. Bakit? Wala kasing connection eh. Nung namatay si Kristo, siya lang ang namatay, hindi kasama ako. Diba? Walang connection, kaya naging cheap grace. Kahit anong gawin ko ngayon, yung biyaya ni Lord, ililigtas pa rin ako. Parang wala tayong pakialam kay Kristo. God hates sin because sin puts us to death.
So tingnan natin to. Puntahan muna natin kung ano talagang issue dito. 10 Commandments. The law of God. Psalm 89 verse 14, righteousness and justice are the foundation of your throne. Psalm 97 verse 2, righteousness and justice are the foundation of your throne. So puntahan muna natin ito. Righteousness and justice are the foundation of the throne. Nung linalang ng Diyos si Adam, linalang siya na meron siyang freedom of choice, kapangyarihan pumili. Pag tinupad mo ang lahat ng sinabi ko, meron kang conditional immortality. You will be justified unto life. Pero sa oras na ito ay sinalangsang mo, hindi ka sumunod sa akin, haharap ka ng justice of the law, which means condemnation unto death. Anong ginawa ni Adam? Sinalungat niya ang salita ng Diyos. So saan ang status niya ngayon? Condemned to death. Yan yung binasa ni Robert kanina, Romans chapter 5 verse 12. Na sa kasalanan ng isang tao, lahat nagkasala at ang kamatayan ay dumating. Anong solusyon ng gospel? At the birth, the incarnation of Jesus Christ. Ipinagsama tayo doon kay Kristo. God made Jesus Christ for us. Yung pagkabuhay ni Kristo, hindi yung nagligtas sa atin. It qualify Him to be our representative. Diba? Kaya siya naging second Adam. So, kailangan niya mamuhay ng matuwid of the same flesh and blood. Christ has to produce a righteousness that will qualify Him to be our Savior. At nagampanan talaga niya yung righteousness na yon. Kaya natupad niya yung righteous requirement of the law. Sabi niya, I did not come to destroy. I come not to destroy but to fulfill. Pero yung perfect life ni Jesus Christ, perfect as it was and as it is not enough to save us. Kailangan yung pagkatao na kanyang itinaglay na nandun na nanahan ng kasalanan, kailangan mamatay doon sa cross. At doon nangyari doon sa cross, nagampanan niya ang hustisya na hinihingi ng kautusan. Diyan tinupad ni Kristo ang law and the prophets. Kita nyo? So ngayon, sa kanyang kamatayan, binayaran niyang lahat ng kasalanan. Ano ang patutuo na tayo ay bayad sa ating kasalanan doon kay Kristo? Yung kanyang maluwalhating pagkabuhay na maguli. His glorious resurrection. Hindi natatapos ito yung gospel, birth, life, death, and resurrection. Pero hindi natatapos ang kwento dyan. Nung pag-akyat niya sa langit, isinama niya tayo doon. Kaya, ang tunay na mensahe kung paano tayo iniligtas ng Diyos doon kay Kristo, yan ang ginawa ng Diyos. Pinagsama niya tayo sa incarnation ni Jesus Christ. Kung ano nangyari sa buong buhay niya, kasama tayo hanggang doon sa incarnation. In between, namuhay siya ng matuwid, di siya nagkasala, at binayaran niya doon sa cross, dinala niya tayo at ang ating kasalanan. Kaya Matthew 1:23, pinag-aralan natin last week, Emmanuel, God with us. His humanity is what He was made of a woman, made under the law to redeem us who are under the law. He was made flesh. He was made sin. Oh. So He made us alive at the incarnation. Yan yung foundation ng ating born again experience. Sa resurrection naman niya, He raised us up together. Kita niyo yung word? Ephesians chapter 2, 5-6. He made us alive sa ating state na makasalanan. We are dead spiritually. He made us alive. How? Together with Christ at the incarnation. He raised us up. Binangon niya tayo, kalakip niya. Saan yun? At the incarnation. Pero hindi tapos ang istorya. Isinama niya tayo doon sa langit na bayan. He made us sit together in heavenly places. Kaya mga kapatid, nandyan yung dalawang turo na pag hindi natin pinag-aralan ng husto, maliligaw tayo. Tanggapin natin, oh, praise the Lord, si Jesus namatay sa halip na ako. So nabuhay siya na maguli sa halip na tayo at umakyat sa langit, pero hindi. Yung totoo, doon sa pagkatao ni Kristo, mula sa kanyang pagkabuhay, isinama tayo doon hanggang doon sa resurrection ni Jesus Christ. And in between, He lived a perfect life and He gave Himself as an offering for sin so that by dying on the cross, He condemned sin in the flesh. Kaya mga kapatid, sa ending ng ating pag-aaral ngayong gabi, itong in Christ motive,
itong biblical solidarity na pag-aaral, ito yung magsosolve ng tension ng law and grace. Tingnan natin mga kapatid, ano? Yan yung kautusan ng Panginoon, grace. Karamihan ng Kristiyano pinag-aaway talaga ito. Bakit? Kasi nababasa nila yung mga verses eh. Tingnan mo yung sabi niya, Galatians 2:21. I do not nullify the grace of God, for if righteousness comes through the law, then Christ died needlessly or worthless. He died in vain. Ang problema mga kapatid, hindi sa law, kung hindi, paano gamitin yung law? Yun ang tinuturo ng mga Pharisee at mga Sadducees, yung mga teachers of the law. Gumawa kayo ng mabuti, sundin yung kautusan yun. No? Sabi ni Pablo, hindi. I do not nullify the grace of God. I don't make the grace of God in vain. Because if righteousness that qualifies me for salvation, for heaven, comes through the law, then the death of Christ is nothing. So mali na pagturo. Pero anong sabi ni Pablo? Romans chapter 3 verse 21. Do we then nullify the law through faith? God forbid. May it never be. On the contrary, we establish the law. Kaya sa ngayon, malabo talaga itong law of God, the Ten Commandments, tsaka grace kasi pinag-aaway nila. Ngunit, ang mensahe ng gospel ng Ebanghelyo, the truth as it is in Christ, in the context of the sanctuary message, the in Christ, the truth as it is in Christ, the in Christ motive solves the tension between the law and grace. Dito natatapos ang ating pag-aral mga kapatid. In Jesus Christ, the requirements of the law, righteousness and justice was fulfilled, and that is grace. Yan ang message na nagligtas sa atin na tinatanggap natin ngayon. So we were saved by grace that we maintain to obey the law of God, not for salvation, but because that is the principle, the foundation of God's throne. Okay? Pagpalain tayo ng Panginoon mga kapatid, nawa ang katotohanan na kay Kristo ay ating maunawaan sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, maranasan, maging patutuo sa ating buhay, at sa mga makarinig nito, pag-aralan natin ng husto ang pagkatao ni Kristo, kung saan ginawa ng Diyos ang ating kaligtasan sa kanyang banal na kasaysayan na dinadala sa atin ng Banal na Espiritu. Pagpalain tayo lahat at pinagpala na tayo ng Panginoon, pasalamatan natin siya. Dito natatapos ang ating pag-aaral. Amen. Any comments? So, Action? may tanong. Ang tanong ko, di ba sabi ni Jesus Christ sa Matthew 5:17, Ah. I did not come to destroy the law or the prophets, I have come to fulfill. So yung statement niya na yon, yung fulfillment na yun yung grace, hindi ba? Hmm. So hindi talaga sila pwede magkasalungat. Hindi. Hindi talaga pwede magsabong. Kaya hindi siya pumunta para gibain o tapusin. Pumunta siya para tuparin. Pa rin. Kung hindi niya tinupad yun, walang grasya. Oh, tsaka wala din tayong kaligtasan. Walang Pati siya, kaligtasan. kasi second Adam siya eh. So hindi pwedeng mas mababa yung kautusan kaysa sa grasya. Hindi pwede. Pag nabasa niyo yung Matthew 23 verse 23 na parang mabigat yung biyaya kaysa kautusan, tinutukoy ni Kristo doon kung paano tratuhin ng mga nagtuturo ng kautusan na doon ang kaligtasan. Kaya kailangan i-correct ni Jesus yon. So mapanganib yung nagtuturo na mas mababa yung law kaysa sa grace. Mapanganib talaga kasi nandiyan sa verse 18 ng Matthew chapter 5 sa Sermon on the Mount, 18 to 20. Oo nga, no? Siya na gagawing maliit itong kautusan, tatawagin maliit sa kaharian ng Diyos. Anong ibig sabihin maliit? Nothing. Yun ang point ni Jesus dito. Kaya napakalaga. We don't teach about the law, obedience to the law, keeping the law for salvation. We teach the
obedience. Si Jesus mismo nagturo niya, ng Panginoon mismo, yung covenant. I will give them a new heart, right spirit, that they may learn to obey and keep my statutes. My Tapos command. alam ng Panginoon na hindi naman natin kayang tuparin. Siyang gumawa kung paano iibigin nating tuparin. Kasi yung puso natin likas na antagonistic sa kanyang kautusan. Kaya pinalitan niya yung puso natin. Mhm. Yeah. So, Kuya napaka... Dad, Ah? parang kilala ko yung sinasabi mo Yung Hindi. mataas ang grace kaysa law. Oo. Hindi. Maraming ganyan kasi we are all growing in the knowledge. So, maraming tao, ganyan din ako nung panahon. Dumaan ako sa ganyan eh. Nung narinig ko ito, parang, ano ba naman yan? Baka mali. So, as you pray, meditate, makita mo, we are growing in grace kasi the truth will stand by itself. So, baka ngayon, kontra natin yung law. Pagdating ng panahon, sisisi tayo, Lord, sorry, talagang ganito yung hindi ko alam eh. Tawarin mo naman ako, Lord. Ngayon, I delight to do thy will, O God. O, di ba? Dalawa kasing part ng grace. Oh. Ang isang part yung patawan sa kasalanan natin at isang part yung Christ righteousness. Yung pagmamatay ni Jesus Christ na victory over sin, victory over flesh, yung last topic natin at victory over Satan. Yun, yung pagkamatay niya, napakita niya na until death he's righteous and natalo niya ang kasalanan, yung sarili niya, denying self. Lahat. So dalawa ang part ng grace, righteousness at saka pagpakuha sa kasalanan natin, papatawad. Yan. Sa una, i-paraphrase natin tong Barry Lowen. Thank you sa magandang comment, talagang yan ang totoo. Una, the grace, the powerful grace of Christ is powerful enough na nagligtas sa atin mula sa kasalanan. Number two, it's powerful enough to produce the righteousness of Jesus Christ in our lives. Yan na yung righteousness ni Jesus Christ being manifested sa buhay natin. So ang buhay natin is a life of obedience, keeping the law of God. Not Ang, for... Thank you, Brother Lowen. Ganda. ang isa pang hindi yata masyadong nabibigyan ng pansin, kung paano tayong tinatrato ng Panginoon. Hmm. Ang ibig ko sabihin, doon sa 2 Corinthians chapter 5 verse 19 ba? Hmm. Hindi niya nga ibinibilang sa atin ang mga kasalatan natin eh. Hindi ba? Ngayon, hindi niya ibinibilang sa atin ang mga kasalanan natin. Tayo naman, by nature, dahil legalist tayo, laging ang tendency natin, gusto natin mag-contribute. Samantalang sinabi na ng Panginoon na hindi nga ibinibilang sa atin yung mga kasalanan natin. Hmm. At binigyan pa tayo ng babala na turuan natin yung mga tao na sila ay ganap kay Kristo. Sabihin, they are all perfect in Christ. Yeah. Ganun natin sila bibigyan ng babala. Babala yun ha. Hmm. Parang mahirap paniwalaan, pero yun ang sinabi ni Pablo eh. Hmm. Good evening po. Yeah. Ay, Sister Gina, sige. Gina, good Alam evening. niyo, nakahiga lang ako kasi nakikinig ako. Masakit ang ulo ko. Pero gusto ko rin pong mag-reflect dun sa itinuro ninyo na nakalagay sa Colossians chapter 1, Oo. verse 21 and 22. Oo. Pwede rin itapusin ng 23. Sabi niya, once you were alienated from God and you were enemies with Him in your minds, which was shown by your evil action. Kasi nga, sinner tayo. Yun ang representation ng humankind, sinners. Pero sinabi sa 22 ng Colossians, but now He has reconciled you Amen. by His physical body through death to present you before God as a people who are holy, Amen. faultless, and without blame. Ang ganda. Napakalinis na, pag tinignan tayo ng Diyos Ama, napakalinis natin kasi si Jesus Christ ang nakikita niya sa atin. Amen. Yung kabanalan ni Jesus
ang siya nagpabanal sa atin. Ngayon man po, meron din akong gustong i-share dun sa Galatians chapter 6 din. Pagdating naman sa gawa ng pananampalataya, sinabi niya, teka lang, hanapin ko. Tuwang-tuwa ako nung nabasa ko ito kasi napakahalaga na kasi ang Panginoon, ginawa niya lahat ng bagay. Ang Diyos Ama, ginawa niya ang lahat ng bagay out of love. Hindi po ba? Dahil ang nature niya is love. Hindi siya, God Agape. is not love. He is love. Yeah, opo. Kaya sa kanya, ang kahulugan ng pananampalataya, pagsunod sa pamamagitan ng pananampalataya, sabi rito sa 5 verse 6, being circumcised or not being circumcised doesn't matter in Christ Jesus. But faith working through love does matter. Wow. Kaya ano man ang expression natin ng pananampalataya kung hindi sa pamamagitan ng pag-ibig, kasi yun ang purpose ng God. For God so loved the world. Kung hindi sa ano man ang expression ng pananampalataya natin, halimbawa magsimba tayo, pero ang kahulugan nun para lamang magsimba at walang pag-ibig doon, parang walang value, sabi nga rito eh. To Christ, it doesn't matter. Parang walang value. Pero kung lahat ng ginagawa natin because we belong to Jesus Christ who loves us, and even God the Father who loves us, the Holy Spirit loves us, kung lahat ng ginagawa natin is product ng pag-ibig, abay, ang ganda ng Christianity. Hindi po ba? Kasi hindi lahat ng Kristiyano mapagmahal. Totoo. Pero Kailangan talaga out of love ang purpose. growing in grace tayo kasi lahat eh. Kaya ang comment ni Galaxy J2 Pro, sabi niya, John 14:15. Maliwanag itong sabi ni Jesus na if you love me, you will keep. You will obey him. Yun talaga ang ano eh, ang initial result sa buhay ng tumanggap. Tsaka doon sa 1 John 5:3. His commandments are not burdensome. Hindi ba? Yeah. Magiging burdensome lang yan kasi nga, kaya binigay ni John yan, syempre with the Jewish mentality, tinuro sa relihiyon nila yung Judaism na you have to do it and try your best. Syempre nakakapagod yun. You're doing your best, tapos wala kang assurance of salvation. Pagdating ni Jesus, come unto me and I will give you rest. I will give you assurance of salvation. Doon pa lang nagising pati sila dyan. Kaya sabi niya, the commandments of God is not burdensome. And if because we responded to love God so loved the world, then we will keep His commandments. John 4. Thank you, Galaxy J2. Thank you, Sister. Si Baka may Galaxy, yan eh, ano nga yung, tinext niya yung pangalan niya kanina eh. Sandali ah. yung taga Iloilo, di ba? Oo. Si Jaro. Brother Jaro, right? Jaro. Oo. Praise God. Brother Jaro. Baka may comment si Kuya Rafi. Oo. Hihintay natin lagi yan. Thank you, Sister Gina, sa napakagandang. We are perfect. We are accepted. We are faultless. Grabe, no? His presence. Praise God. Kuya Raf. Mabalik tayo doon sa law and grace. Kasi matagal na natin pinag-aralan yan. I think it was settled already. Ano, yung law, it points out the definition of sin. So any violation of the law is sin. Kaya lang, yung on the other hand, yung salvation kasi, it is a grace from God. Yun ang kuwan. Kaya if we have faith in God, if we have faith in Christ, we will live according to what God expects from us, the kind of life that we should be living.
a life with Christ. So if you live a life Nawala, Kuya Rafi. Nag-frozen si Brother Rafi. Anyway, Babalik siya. nandito si Mama Nora. Oh, Mama Nora. Ayan na, ayan na. Nakabalik siya. narinig ka ba ako? Nawala ka, Nag-freeze lahat nawala. eh. Nawala ka, na-frozen eh. Kala namin, bakit biglang walang Nag-freeze COVID lahat. kilos? Oo. Salita kami kanina. Nawala ka siguro mga 5 seconds. Oo. But okay na. Pwede ka tumuloy. Hmm. Yung na-miss namin. Tuloy mo to. Saan ba ako minto? Baka itutuloy ni Ate Nets. Kung sa ano, yung sa Law and Grace. Na- Yun pala. Sa Law and Grace. Hindi, yung sinasabi ko lang, sa mga previous studies natin, parang nasettle na natin yan eh. Ang purpose ng law is hindi naman natin kayang i-follow yan. Pero ang purpose nun is to define what is sin. So any violation of the law is sin. Di ba? Mhm. Kaya lang, yung pagdating ni Jesus Christ, for by grace we are saved through faith. Faith ang basis ng ating salvation. And once we have faith in Christ, we are actually following the law. Kaya nga, we are sanctified by faith. So we live the kind of life that is pleasing to God. Walang nagtuturo sa atin na ganito ang gawin mo. Ginagawa na natin yun because we love God. Amen. Praise God. Oo. Tsaka may additional lang ako. Go ahead. Brother Lo. Kasi ingat tayo sa faith kasi yung minsan akala natin yung recognition lang, faith na yun. Yung recognize na powerful siya, Diyos siya, tama na yun. Pero ang totoong faith sa Galatians 2:20 po ay I have been crucified with Christ and it is no longer I who live, but Christ lives in me so that the life now live in the body, I live because the faithfulness of Son of God who loved me and gave himself for me. Kumbaga si Kristo na ipahari sa puso natin tsaka sa kaisipan natin. So, will na niya ang masunod. Kasi minsan mag-away yan eh, will mo tsaka will ng Diyos eh. Kaya i-deny na yung will mo, ito yung gusto mo. Pero sa kuha ng Holy Spirit, wag. I-deny mo yun, sundin mo ng Holy Spirit. Kasi yun ang true faith. Siya na ang manatili sa puso at siya na ang gagawa. Hindi na tayo yung will natin na masunod, kundi will ni Kristo. Kasi minsan akala natin, recognize Him as our Savior, as our God, faith na yun. Hindi yun. Ang ibig sabihin, ang malalim na kuha ng faith, siya ang masusunod palagi sa puso natin. At ang will niya, hindi ang will natin po. Amen. Amen. Praise God. Thank you, Brother Lowen. Sino pang merong comment? Welcome. Sister Virgie o si Brother Jaro, may ara ka mo yung comment? Si Sister, si Galaxy J2 sa Tagbak Jaro, lugar pala yon. Ang pangalan niya, Sister Virgie. Aro. Aro, Iloilo. Aro pa yun? Aro. Araw sa Iloilo. Aro, Iloilo. Oo. By the way, sino nag-invite kay Sister Virgie? Welcome, Sister Virgie, ha? And your family. Baka si Brother Loweno. Baka si Brother Lowen, no? Evangelist natin to eh. Praise God, praise God. Sister Eda, meron ka bang comment? O si Sister Daisy, may message ba si Sister Daisy dyan, Kuya Pipes? Marami siyang tinext. Baka pwede siya magsalita. Baka mahina yung ano niya? Haro, mga 30 minutes yata yan o 45 minutes galing sa Dumangas. Sabi ni Brother Robert, nagsimba lang dahil sa membership. Talagang nung panahon yan ang kalagayan ko eh. Member ako.
Pero thank God, we are all growing in grace talaga. Oo. Careful talaga tayo, from Sister Daisy, yung nag-insist ng whether the grace kasi sa law according to Matthew 20:23. Oo. Ina-address ni Jesus diyan na binibigyan nila ng diin ang law kasi kailangan masunod ang law. Hindi nila, kasi pag grace ang pinag-usapan ng mga Hudyo nung panahon, ang magiging bida sa grace si Jesus eh. Ay master nila yung, pag sinabing Pharisee, master nila yung law. To the letter, to the point, to the last period, to the last dot and jot and tittle. Sabi ni Jesus, tutuparin ko yan. So insulto yung sa pride nila bilang mga teachers of Israel na sinunod nila yung law. Tapos may magsusunod dito may magsusunod-sunuran dito na kung kani-kanino lang itong anak dito na ano. Kaya binigyan nila ng weight ngayon yung law. Kaya yan ang issue ng Matthew chapter 23, verse 23. Pag binasa mo yung buong kwento, ang sinasaway ni Jesus diyan na mga sa 25, 26, 27, 28 na lilinisin muna yung sa 25, 26, lilinisin muna yung baso sa loob bago sa labas. Ngayon, pinalalim pa ni Jesus, hindi lang baso, kung hindi yung nicho na maganda sa labas, semento, may pinturang puti, marmol na ano. Tapos sa loob pala, patay na, laman ng patay na, basta madumi. So yun ang issue dito ng Panginoon. Mayroon siyang tawag dyan, blind leading the blind, saka hypocrites, dyan sa chapter 23. Kaya hindi binigatan yung grace ni Jesus kaysa mas mabigat kaysa kautusan. Balance lang yan. Kaya lang sinasaway nga niya ito, mga mahal din niya ng mga Pariseo. Okay? Saka yung ina-address ng Panginoon doon, yung mga Sadducees at Pharisees, ang binibigyang emphasis ng Panginoon doon, kung paanong pinagpapahalagahan ng mga Sadducees and Pharisees yung law sang-ayon sa kanilang pangunawa, hindi yung law sang-ayon sa kung paanong ipinakita ng Panginoon sa kanyang pagtupad. Correct. Yan. Sa Thank you. sa writings ni Paul, pag nagsabi siyang negative sa law, it means yung self-righteousness. Pag yung law, yun ang cost ng yun ang reason sa salvation mo at saka reason sa pagka-righteousness mo. Then may part na din siya na positive siya sa law but through faith in Christ. So, ibig sabihin, kinukontra yung self-righteousness na pag sa sarili mong sikap para mapunta ka sa sarili mong sikap para maging righteous ka. Yan ang kinukontra yun talaga, yun sa Bible. Kasi hindi na sa grace. But through Christ, yun ang through faith, yun ang natama sa law. Amen. Saka yung sabi ng Panginoon na maliban na inyong mahigitan yung katwiran ng mga Pharisees sa Sadducees, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng langit. Paano mong hihigatan yung kanilang katwiran? Yung katwiran ng Panginoon ang pwede lang maging sagot doon, hindi ba? Unless you exceed the righteousness of the Pharisees and Sadducees, you cannot enter the kingdom of God. Ay yung pag-exceed nun, di ba, yung righteousness ng Panginoon yun? Yun lang ang pwede. Akala ni Peter by number, kasi 3 beses lang sila magpatawad, gagawin niyang 7. Sabi Sa ni Jesus, Panginoon, 70 times 7. akala niya number eh. Kaya dito, mula sa sanctuary na pinag-aaralan natin, we have to look at the truth of the sanctuary. The truth as it is in Christ. Lahat yung katotohanan, hindi yung number, figure o ano. Anyway, thank you Kuya Pais. May tanong dito. Si Sister Virgie, meron pong GC na digital missionaries doon po sa pinost niyong link. Ano po? Para kanino kaya ito? Group chat. Baka doon sa ano, yung... Ako yung nag-post doon. So barkada mo to si ano, Sister Virgie? Marlowen? Kasama lang sa GC sa Digital Missionaries. Okay. Digital missionary group chat.
Amen. Oo, So, ipin- Sister Virgie, si Brother Lowen ang sagot niyan. Mm. Okay, anymore? Si Ate Nets. Ate Nets. Oo. Maganda po lahat ng sinasabi niyo. Ah, siguro ang dapat lang nating tandaan din, ano ba yung grace? Di ba yung grace binibigay sa atin kahit hindi natin deserve? Kasi nga wala naman sa atin na makatupad ng lahat ng kautusan. But in spite of that, because God loves us, we were saved by grace. So, ibig sabihin lang na dahil dahil kay Kristo, tayo ay ah, ano yun? Okay. So, dahil sa pananalig natin sa Panginoon, kahit hindi natin deserve yung kaligtasan dahil sa pagmamahal niya sa atin, ipinagkakaloob pa rin niya sa atin sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Kanya. Amen. Yun nga po kasi yung humanity natin na we want to be acknowledged for something that we do. So, parang yung na hindi naman natin kaya talaga without Him. Parang yung story nung, di ba yung mayaman na sinabi ni Kristo sinabi niya kay Kristo na ginawa na niya, tinupad niya lahat Oo. ng kautusan. Pero sabi ng Panginoon, ibigay mo yung kayamanan mo sa mga mahihirap. Nalungkot siya. Kasi mayaman siya, hindi niya kayang bitiwan yung kayamanan niya. So that only proves na hindi natin kaya talagang tuparin lahat. Wala tayong pwedeng gawin na makapagliligtas sa atin. Matupad mo man yung 5 sa kautusan, hindi mo kayang tuparin lahat ng ipinag-uutos. Parang ibig sabihin lang, ikaw bilang tao, hindi mo kaya talaga iligtas yung sarili mo. Amen. Thank you, Ate Nets. Ganda. Hello? May tunog ba ako, mga kapatid? Meron po. Si Ma'am Nawala Chi, sila, ano? Tay, Nawala ito si Nawala Sister sila Daisy, Rafi. ha? Na-disconnect Isa lang sila po. Rafi. Ha? Na-disconnect sila. si Madam Gina pala, yun pala yung Madre dati na naging SDA. Yung basahin mo yung kanya, message niya. Sandali, ha? Basahin mo natin, Sister Daisy. Isa lang po ang sum up ng lesson natin today, that in Christ, nagflow ang pag-ibig ng Ama sa atin. At ang pag-ibig ng Ama kay Kristo ay siya ding nag-ugnay mula sa ating Diyos. Ang ugnayan na mission na minsan nasira ng kasalanan. Napakabuting kaisipan na dapat nating isipin na we are no longer a sinner, bagamat nagkakasala pa. Ngunit, umiiral ang biyaya at yumayakap muli sa atin sa kabila ng ating kasalanan. Ang kalooban ng Ama ay isa lang, pag-ibig. We must learn step by step to love the unlovable, including Judas. Kung meron tayong mga kaibigan ng Judas, kailangan ma-extend yan. To understand those people who have wronged us. Medyo mahirap gawin in reality, pero yun ang essence ng grace to make those impossible things possible for us. Amen. It really takes the grace of God. Ito naman, Sister Virgie. Converted po ako sa SDA. Dati po akong madre. Kailangan po talaga natin na meron tayong intimate personal relationship with Jesus. Nang sa gayon, ay madali na lang sa atin ang pagsunod sa Panginoon. And become an effective sharer of His love and salvation. Wow, praise the Lord. Salvation to others. Praise the Lord, Sister Virgie.
Eat muna ako mga kapatid. Sinner pa naman tayo. Putol yata kami ah. Praise the Naputol, Lord. Kuya Oo. Vibes, oo. Kuya Rafi, Atines, naputol. Si Sister Virgie pala, dati siyang Kami ano. ang naputol o Naputol ka, Kuya Rafi? kami ang naputol ano. Oo. Na-disconnect kayo? Pero nakuha niyo naman yung message ni Net. Oh, Oo. ganda nga eh. Tapos Mm. binasa ko na lang tong comment ni Sister Daisy at ni Sister Virgie. Mm. Maganda yung kwan ni Sister Virgie. Very inspiring. Dati siya madre. Pero kita mo yung message niya, talagang Christ-centered siya. Sabi ni Sister Daisy, Sister Virgie, thank you for the word of the day to be an Effective effective sharer. sharer. Wow. Grabe. Praise the Lord. Salamat sa inyong mga comments, mga encouragement at mga ano pa. Praise the Lord talaga. Purihin natin ang Panginoon, no? Sa mga truth, light, understanding na binigay ni Lord sa atin, i-share natin sa bawat isa, i-share natin sa lahat ng pwede natin kasalamuha, at patuloy tayong lumago sa biyaya at karunungan ng ating Panginoon Yesus. So, maliban lang kung may mga comments pa. Kung wala, Pray na. purihin natin ang Panginoon. Ipopost na naman ito ni Brother Lowen sa YouTube. Hmm. Mga masipag pwede naman nila ito iputol-putulin ang pero mas maganda na yan. Kasi okay lang yung mga devotional, pero mahirap pag puro lang tayo serial, lugaw-lugaw. Dapat meron din tayong heavy meat, spiritual meat by the grace of God. Tapos nagsisharing tayo, ano? Hmm. So next week, pag-aralan natin yung Goel. In the context of sanctuary message pa rin. Goel. Ano yung Goel? Para siyang Noel. Parang Joel. Para siyang Joel. Oh. Okay, so hingiin natin mag-pray si Brother Lowen ngayon to close. Kung wala na mga thank you Sister Nora, si Mama Nora, kasama ko yan dito sa New York, taga Mindanao yan. Oh, so ilang taga Mindanao natin ngayon. Meron pa akong in-invite kaya lang wala daw siyang marinig. Pero next time na lang siguro. Bago mag-pray si Brother Lowen, basahin muna natin yung comment ni Sister Virgie. Amen po. God wants us to empty ourselves and let Him fill us so that others may not see us but Jesus Christ in us. Amen. Dagdagan ko lang Amen. to. Amen. Praise the Lord. Amen. Okay, Brother Lowen, thank you sa ating audio visual technician si Brother Lowen kasi nasishare niya itong pinag-aralan natin dito, nasishare niya sa YouTube. Okay, let us pray. Our Heavenly Father, thank you for sending Holy Spirit to give us knowledge and guide us to the truth, the way, and the life of Jesus. And through Jesus, the love of Jesus will sin in us to our behavior and the way we speak and the way we talk. And through that, many people will know more about Jesus and interested to know more about Jesus. And name of the Father and name of Jesus Christ our Savior and the guidance of the Holy Ghost. Amen. 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 Good night. Thank and you good very much. morning. Good night. God bless. Right.